Walang special treatment sa simbahan. Lahat tayo may puwang. Hindi tayo sinusukat base sa kung magkano ang naibibigay natin o sa kung ano ang ambag natin. Hindi lang yan ang batayan. Ano ang gustong ipakita sa atin? Lahat tayo may puwang. Kaya sana sa ating pamilya, yun din ipakita natin sa ating mga anak. Lahat sila may puwang. Sa ating mga pinagtatrabahuhan, saan man tayo naroon, ipaalala natin na ang simbahan ay hindi lang para sa iilan. Ang kaligtasan ay hindi lang para sa iilan. Lahat tayo may puwang. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pumasok si Jesus sa templo at kanyang ipinagtabuyan ang mga nagtitinda. Sinabi niya sa mga ito, nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan. Ngunit ginawa ninyo itong pugad ng mga magnanakaw. Araw-araw si Jesus ay nagtuturo sa loob ng templo. Pinagsikapan ng mga punong saserdote, ng mga eskriba at mga pangunahin ng bayan na siya'y ipapatay. Subalit wala silang makitang paraan upang maisagawa ito sapagkat taimtim na nakikinig sa kanya ang buong bayan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nilinis ni Jesus ang templo at sinasabing ito ay naging mitya ng kanyang buhay. Ito ay may tuturing nating simula ng kanyang wakas. Dahil bagamat marami ng laban sa kanya, dahil sa kanyang ginagawa at itinuturo, iba ang ginawa ni Jesus ngayon. Ang tingin ng mga may katungkulan sa mga Hudyo, kalapastanganan yung ginawa niya sa templo. Kung tutusin, walang nakikitang problema yung mga Hudyo dun sa pagtitinda sa templo. Dahil kailangan yon. Yung mga iaalay sa templo, kaysa magdala ka mula sa malayong lugar, halimbawa ng mga hayop na susunugin, dun ka na lang bumili, kaysa naman dala-dala mo pa yon galing sa malayong lugar. Kaya may tulong din sa mga tao kung tutusin. Ang kinagagalit ni Jesus una, kaya niya tinawag na pugad ng mga magnanakaw yon. May mga nandadaya kasing negosyante. Hanggang ngayon naman may mga ganyan. Mataas magtubo, o kaya naman niloloko yung mga mahihirap na ganito lang dapat yung halaga, pinapatungan ng malaki. Kaya naman sinasabing ito yung dapat bilhin kahit hindi naman. Kaya may nangyayari mga kalokohan doon sa templo. At yun yung kinagagalit ni Jesus. Una. Pangalawa, yung kinaroroonan ng mga tindahan. Para po sa mga Hudyo, yun ay labas na sa templo. Yung mga tindahan kasi, noong panahon ni Jesus, doon ipinwesto sa tinatawag na Court of the Gentiles. O yung bahagi ng templo na, kumaga parang patio. Totoo naman, nasa labas na yun. Pero yung lugar na yun, ay nakalaan para sa mga hentil. Ibig sabihin, yung mga hindi Hudyo na gustong pumasyal sa templo at magkaroon ng pagkakataon na bumisita dito, may lugar para sa kanila. At dahil may tindahan doon, parang binabaliwala nila yung puwang na para sa mga hindi Hudyo. In short, kulang na lang sabihin nila, wala kayong puwang dito. Hindi kayo welcome, kayong mga hindi Hudyo. At yun yung isang kinagagalit ni Jesus. Sapagkat kung babasahin natin yung sinabi ni Propeta Isaias, chapter 56, verse 10, sinasabi doon na ang pangarap ng Diyos, ang bahay ko'y dapat maging bahay dalanginan ng lahat ng mga bansa. Hindi ito dapat para lamang sa mga Hudyo. Ito'y para sa lahat ng tao. In short, dapat lahat may puwang dito. Kaya nagagalit si Jesus,
Hindi lang dahil sa mga nagtitinda, hindi lang dahil sa pandaraya nila, kundi dahil inaalisan na nila ng puwang yung mga hindi pa kabilang sa bayan ng Diyos na nais din naman ng Diyos na maligtas. So gustong ipakita ni Jesus na ang lahat ay may puwang sa puso ng Diyos. At minamahal ko mga kapatid, yan din po ang mensahe na ipinapakita sa atin ng pagdiriwang natin ngayon kina San Andres Dunglac at mga kasama. Sila po ay mga misyonero at naging martir sa Vietnam sapagkat gusto nila na ang lahat ay magkamit ng kaligtasan. Alam nila yung plano ng Diyos na ang lahat ay magkaroon ng puwang. Kaya kahit na ang naging kapalit ay buhay nila, patuloy nilang ipinahayag ang mabuting balita sapagkat naniwala sila, lahat ay may puwang sa biyaya ng kaligtasan. At sana maging ganun din yung mentalidad natin o yung pag-iisip natin na lahat may puwang. Hindi lang ikaw, hindi lang yung mababait, hindi lang yung mga mayayaman, hindi lang yung mga taong simbahan. Lahat ay may puwang sa puso ng Diyos. Dito sa diocese natin, natutuwa po ako na ipinatupad ng obispo. Kabilin-bilinan niya. Pag may mga piyesta o may okasyon sa simbahan, pwede ba? Lubay-lubayan na nga natin yung mga naka-reserve na upuan. Ang dami-daming maagang pumupunta sa simbahan, pero magre-reserve tayo ng upuan para sa mga mayayaman at makapangyarihan. Late naman dumarating. Ang sabi niya, kapag 10 minutes before the Mass, wala pa yung mga tao kung kanino nakalaan yung upuan na yan, paupuan sa mga taong nagsisimba. Tinakda niya yung patakaran na yon bilang paalala na walang special treatment sa simbahan. Lahat tayo may puwang. Hindi tayo sinusukat base sa kung magkano ang naibibigay natin o sa kung ano ang ambag natin. Hindi lang yan ang batayan. Ano ang gustong ipakita sa atin? Lahat tayo may puwang. Kaya sana sa ating pamilya, yun din ipakita natin sa ating mga anak. Lahat sila may puwang. Sa ating mga pinagtatrabahuhan, saan man tayo naroon, ipaalala natin na ang simbahan ay hindi lang para sa iilan. Ang kaligtasan ay hindi lang para sa iilan. Lahat tayo may puwang. Amen. Kung na-bless ka ng pagninilay natin sa araw na ito, huwag mong kalimutang mag-subscribe sa page na ito at i-click ang bell button para manatiling updated sa tuwing nag-upload tayo ng mga pagninilay dito. At syempre, hindi pwedeng ikaw lang ang nabe-bless. Kung gusto mo ring ma-bless ang iyong mga kaibigan at mahal sa buhay, i-share ang link ng video na ito sa kanila. Ako po si Father Franz Dizon, ang content creator ng Sa Madaling Sabi na matatagpuan ninyo sa iba-ibang social media platforms. Pari ng Diocese ng Malolos at ngayon ay matatagpuan na rin po ninyo ang aking mga pagninilay sa #1 Catholic app in the world, ang Hallow. 400,000 po na Pilipino na ang nakasubscribe sa Hallow. Ano pang hinihintay ninyo? I-download na po ninyo ng libre ang Hallow app sa inyo pong Google Play Store o kaya naman ay Apple App Store. Magkita-kita po tayo hanggang sa aking susunod na pagninilay dito sa ating page, ang Sa Madaling Sabi.